dito nyo makikita mga kababayan kung karapat-dapat ba itong si Sara Duterte sa 2028. Kasi mga kababayan, ang sabi dito, BP Sara meron bang pagmamahal at malasakit sa bayan? So pakinggan po natin mga kababayan itong inilabas ni vlog na balita ni Kuya Mike Abe. Galing po dito sa Mapinoy. Ano po, sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, subscribe nyo po sana itong Mapinoy TV. Ano po, i-play na po natin. Ibang klase talaga itong si Sara Duterte, Vice President. Kaliwat kanan na po ang mga protesta ngayon. Laging pinag-uusapan sa social media at sa media dito at sa abroad ang korupsyon na posibleng kanyang kinasasangkutan sa Office of the Vice President at dating Department of Education Secretary. Lalo na itong mainit na issue ng impeachment. Kung meron lang delikadesa, dapat nag-resign o kung ano man. Pero hindi, parang baliwalas lang. Ha? Saka mga kababayan, kung etong si Herbert, pakitama na lamang po ko ha, kung etong si Herbert Bautista, nahatulan ng Sandigang Bayan mga kababayan dahil do sa 32 million, bakit etong si Sara Duterte, hindi rin mahatulan? Kasi mga kababayan, mas matindi yung kay Sara Duterte compare doon kay Herbert Bautista. Kasi yung kay Sara Duterte, 612.5 mga kababayan, million pesos yung hindi po niya maipaliwanag sa taong bayan. Tapos may lakas pa ng loob na mag-announce mga kababayan na tatakbo sa 2028. Di kapag ka naging presidente yan, mas lalong kawawa ang Pilipinas at hindi alam kung saan mapapapunta ang pera ng taong bayan. Mas matindi ang korupsyon pagka si Sara Duterte ang naging presidente. Ano po, kasi ngayon nga lang na vice-presidente na corrupt dahil hindi maipaliwanag di umano kung saan napunta ang pera ng taong bayan, paano pa kaya kapag ka-presidente na? Diba? Ipagpatuloy pa natin. Talagang nakakahiya na itong nangyayari. Tama. Hindi ko sinabing guilty na siya, pero matindi po yung mga paratang na siya ay naglustay ng pera, yung 612 million na confidential at intelligence pa, nakitang-kita to sa mga hearing na na-withdraw. Ang kalahating bilyon, 4 na beses na 125 million sa Land Bank, at 3 beses na 37 million sa Land Bank pa rin, na nandyan po sa Department of Education at Show Boulevard, Mandaluyong. So yan ay malinaw na perang na-withdraw at hindi malaman ko saan napunta. Yan ang dahilan kung bakit betrayal of public trust. Tama. Na ang tingin ng tao. Kaya nga napakalakas ng loob ni Duterte na magsabi na magpaliwanag daw sa taong bayan ng gobyerno patungkol daw doon sa nadiscover ni Ungabs. Pero yung kanyang anak, hindi niya mapagsabihan na, Vice President ka ng Republika ng Pilipinas hindi mo ipapaliwanag yan. Mananahimik ka na lang, iiwas ka na lang, anak, gagawa ka ng mga eksenang ganyan. Dapat kung mabuti kang magulang, dapat kaya mong pagsabihan yung anak mo na sagutin yung katanungan ng taong bayan kung saan napunta ang pera ng mamamayan. Kasi hindi nyo pera yan. Pera ng taong bayan yan na dapat ipinapaliwanag sa taong bayan kung saan napunta yan. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Taong bayan sa kanya. At korupsyon. Pero sa halip na harapin itong isyong ito o kaya mag-resign sa pwesto at isumiti ang sarili sa anumang investigasyon, parang alalang. Parang hindi ko... Sabi dito, ayan, oo, nahatulan na si Bistek, wala nang, wala na, makukulong na. Sana susunod na rin si Sara, please, Sandigang Bayan. Kaya nga dapat mapapanagot din yung katulad ditong si Sara Duterte. Kung may mga politikong napapanagot pala ng ganyan, dapat mapapanagot din itong si Sara Duterte, mga kababayan. Kasi hindi niya maipaliwanag kung saan napunta yung pera ng taong bayan. So kung hindi niya ipapaliwanag yan, dapat lang napagbayaran niya yan. Maintindihan bakit ang mga politiko sa ibang bansa may delikadesa. Bakit sa Pilipinas walang delikadesa ang mga politiko? Lalo na pagka-korupsyon ang pinag-uusapan. Ama. Katulad nito, kung mayroong delikadesa si Sara Duterte, hindi na pag-uusapan ng impeachment. Pwede na siyang mag-resign, tapos sumailalim sa investigasyon. Ama. Pero hindi. Inilalaban niya at sinasabi niyang nakahanda siyang harapin na itong isyong ito ay kanyang lalabanan sa kabila ng pera ng bayan ang pinag-uusapan at pera ng bayan
ang nawala na hindi maipaliwanag kung saan ang galing. At Diba? mamamayang Pilipino na po ang complainant dito. Kaya nga kaliwa kanan ng rally, may nagraling. Kaya nga kasi mga kababayan, kung titingnan natin, ang kalaban naman ni Sara Duterte dito, hindi ang gobyerno eh. Ang kalaban niya dito, taong bayan. Kasi taong bayan ang humihingi ng paliwanag kung saan napunta ang pera ng mamamayan na hindi niya maipaliwanag. Ilang beses ba nating sasabihin mga kababayan, lalo na doon sa mga taga-suporta ni Duterte na hindi pinapakailma ng gobyerno etong si Sara. Etong si Sara, kaya mga kababayan kini-question kasi may kailangan malaman ng taong bayan sa kanya kung saan napunta ang perang pinaghirapan ng mamamayang Pilipino. Ang lalo na ng mga taxpayers. 'Di ba? Kung wala ka namang ginawang kasalanan, madaling ipaliwanag 'yan. Kung meron kang ginawang kasalanan, talagang hindi mo maipapaliwanag 'yan. Kaya nga kung tutuusin mga kababayan, walang karapatan si Digong na magsabi na ang gobyerno ay magpaliwanag sa taong bayan at kung hindi maipapaliwanag, mag-aklas na ang taong bayan. Kasi mga kababayan, sila nga mismo ayaw nilang magpaliwanag eh. Yung kanyang anak nga mismo ayaw magpaliwanag. Tapos uutusan mo ang gobyerno na magpaliwanag sa taong bayan, kayo nga mismo ayaw niyong magpaliwanag. Diba mga kababayan? Kaya nga bago sana nila sabihin sa gobyerno yan, gawin muna nila sa sarili nila, sa sarili po nila yan. Para naman makita ng taong bayan na talagang sincere sila sa lahat ng sinasabi po nila. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Maaaring pabor sa kanya. May nag-rally din na mga Marcos loyalists at mga vloggers at supporters nila dyan sa EDSA Saray ng isang araw lang. O ginawa nila ito para ipakita yung pagtalakay ng mga isyong pambayan. Pero sa kabila ng lahat na ito, parang alalang kay Sara Duterte. Kaya, alangin na. Tsaka mga kababayan, sa totoo lang sa ginagawa ngayon ng kampo ni Duterte, parang binabastos po nila ang Iglesia ni Cristo. Bakit mga kababayan? Kasi ang panawagan ng Iglesia ni Cristo, magkaroon po ng kapayapaan. Ang panawagan ng INC, magkaroon ng kapayapaan, kaya nga nagsagawa ng peace rally mga kababayan, or rally for peace. Ano po, dahil gusto nila na magkaroon ng kapayapaan, pero after rally mga kababayan, bumanat na naman. Bumanat na naman ang kampo nitong si Duterte at nanghihikayat pa sa taong bayan na magkudita, manggulo, labanan ng gobyerno. Eto, hindi ba kayo nahihiya sa Iglesia ni Cristo? Kasi ang Iglesia ni Cristo nanawagan ng kapayapaan. Tapos mismong kayo na dapat nagpapasalamat sa INC, kayo ngayon ang pinagmumula ng matinding gulo kasi nanghihikayat kayo sa taong bayan na magkudita at labanan ng gobyerno. Diba? Kung hindi magpapaliwanag ang gobyerno. Yan ba? Eto ba ang naging resulta mga kababayan ng isinagawang rally ng mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo? Ang gusto natin magkaroon ng kapayapaan, pero sila mga kababayan ang mismong nanghihikayat sa taong bayan na mag-aklas kung hindi magpapaliwanag ang gobyerno. Gulo ang gusto nila. Kaya nga mga kababayan, kung ito yung lagi kong iniisip at sinasabi sa inyo nung nakaraan, siguro mga kababayan, kung hindi nalaman yung anomalya ni Sara Duterte, kung naibigay lang yung mga gusto ni Sara Duterte, na budget na 2 billion, at kung nabigyan siya ng confidential fund, sa tingin nyo mag-iingay ang pamilyang yan? Mga kababayan, sa tingin nyo mag-iingay si Digong ng ganyan kung naibigay yung confidential funds na 700 million something at etong 2 billion na hinihinging budget nitong si Sara Duterte, at kung hindi siya naalis bilang or kung hindi siya nag-resign bilang sekretarya ng DepEd mga kababayan at nabigyan ulit siya ng napakalaking pondo, sa tingin nyo mag-iingay ang pamilyang Duterte? Sa tingin nyo mag-iingay etong si Digong? Hindi, kasi nabigyan sila ng malaking budget. Kaya lang naman kasi sila nag-iingay kasi nadiskubre yung anomalya mga kababayan ng paggamit ng pera ng taong bayan ng kanyang anak na may anomalya. Di umano. Kaya lang sila nag-iingay na ganyan. Pero kung naibigay yung hinihingi nila, pihado, tahimik yung mga yan. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Nakakahiya talaga. Sa ibang bansa, inuulit ko, na chismis lang, may isyong politikal, lalo na kung korupsyon, automatic, nagre-resign sila. Dito sa atin, naglulumiyad ang mga ebidensya, nagkakahati-hati na mga Pilipino sa isyu ng korupsyon sa Office of the Vice President. Pero wala lang. Walang pakialam.
Kasi sa ibang bansa nga talaga kapag ka naparatangan ka na ikaw ay corrupt na politiko, for delikadesa bumababa ka sa pwesto eh. At sumasailalim ka sa matinding investigasyon mga kababayan. At kung ikaw naman ay mapapatunayan na corrupt talaga, eh pinagbabayaran nung politikong yon yung kanyang kasalanan. Pero dito sa Pilipinas iba eh. Kapag ka ikaw ay corrupt, ikaw pa ang matapang at ayaw magpaliwanag sa taong bayan kung saan napunta yung pera ng mamamayan. Di ba? Ipagpatuloy pa natin. Iba ho talaga ang pag-uugali, iba ho yung treatment, at iba rin ho talaga ang galaw nitong mga supporters nila at ng mga Duterte. So kayo, anong inyong masasabi rito? Tama ba na siya ay magbingi-bingihan o ibaliwala ito? Sabi dito, nasan yun? Bakit hindi nagre-resign si PBBM? Maraming nakawan sa kanyang administrasyon. Eh, si PBBM ba ang nagnakaw? Yun nga isang pangalan na matunog mga kababayan na mismong naaakusahan na nagdakaw ng perang ng taong bayan at hindi maipaliwanag, hindi nga nagre-resign eh. Tapos paalisin ninyo, pabababain ninyo sa pwesto. Yung tao na walang issue ng pagnanakaw. Yung tao na sa kanyang administrasyon, wala namang mapatunayan yung mga nag-aakusa na may ninakaw. Tapos ngayon, yung taong di umano naaakusahan na may ninakaw na pera at hindi maipaliwanag kung saan dinala, yun yung gusto ninyong ipalit. Pambihira naman kayo. Ipagpatuloy pa natin. Tama ba na ipagtanggol pa siya ng kanyang mga kasamahan sa paniniwalang ito'y harassment lang sa kabila ng kitang-kita yung mga ebidensya dahil umami na ang mga inutusan ng kanyang opisina kung paano mag-withdraw ng pera, saan dinala ang pera at nawala, at marami pang iba. Pera ng mamamayang Pilipino ito, pera ng taong bayan ito. So talagang ultimong naging national issue na. Kahit saan pinag-uusapan ito, mga eksperto sa ating mga batas nagdidebate na rin. Mga mamamahayag nagdidebate na rin. Mamamayang Pilipino, simpleng tao nagdidebate na dyan. So ibig sabihin, naging dahilan ng pagkahati-hati ng Pilipino yung di umano'y kinasasangkutan ng Office of the Vice President at dating DepEd Secretary sa graft and corruption sa pera ng bayan. Pero sa halip na harapin or magkaroon ng delikadesa, ay pinababayaan niya tayong nakakahati-hati. Pagmamahal ba yan sa bayan? Pagmamalasakit ba yan sa bayan? Kaya nga. Di ba ang tunay na may malasakit pagmamahal sa ating bayan, hindi niya papayagan ang paghahati-hati ng mga Pilipino. Dahil siya po ay number 2 sa pinakamataas na opisyal ng ating bansa. Na mayroong mga complainant, may mga nag-file ng impeachment dahil nakita nila ang mga ebidensyang nadinig, napanood ng mga Pilipino dito at sa abroad. Sabi ni Nilo Butay, kamusta ang Blanco sa Bicam report? Sino ang nagpuno? Punta ka sa website ng DBM. Wait lang, baka hindi mo alam. Punta ka sa website ng DBM. Ito. Puntahan mo to, i-click mo. Pag malakas yung signal mo, ma-access mo agad dyan. Hanapin mo dyan yung sinasabi ng amo mo para makita mo kung may katotohanan ba or wala yung sinasabi ng boss mo. At kapag walang katotohanan yan, iwanan mo na si Digong. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Sa mga public hearing ng Kongreso. Malinaw dyan ang betrayal of public trust, graft and corruption na pasok sa issue ng impeachment. Kaya dapat impeachment process ay ituloy ang rule of law sa ilalim ng saligang batas na katulad ng sinabi ni dating Senador Chief Legal Counsel Juan Ponce Enrile. At yun nga, medyo nagbago na yung statement ng Pangulo. Oras na lang daw ang problema. Hindi natutol si Pangulong Marcos sa impeachment. Kung noong una, sayang daw ang oras, wala, parang hindi raw kailangan ng impeachment. Ngayon, hindi na. Ang sabi niya, tama yung opinion ni Enrile. At yun lang panahon ang problema. Kasi nga magtatapos na ang ating Kongreso. Wala masyado kasi nilang sinasagad mga kababayan si PBBM. Nung una ang testimony ni PBBM mga kababayan ng statement ng Presidente, wag nang pagtuunan ng pansin itong si Sara Duterte. Pero nung nagbitaw mga kababayan ng pahayag, etong si JPE, patungkol do sa isinagawang peace rally ng INC, na kung saan, sinusuportahan yung panawagan ni PBBM na
yung opinion ng presidente na wag nang pagtuunan ng pansin ay itong si Sara Duterte. In short, wag nang pag-usapan yung impeachment, mga kababayan. Nung naglabas na ng pahayag itong si JPE, talagang sinusuportahan ng presidente yung pahayag nitong si JPE, mga kababayan, na sundin yung rule of law. Ibig sabihin, mga kababayan, nagbago din yung pahayag ni PBBM na sa madalit salita, hindi na siya tumututol dun sa impeachment, pero mga kababayan, hindi pa napapanahon sa ngayon. So after election, pwede nang mapag-usapan yan. At dapat naman nga talaga, mga kababayan, na mapag-usapan yan para hindi na pamarisan nung ibang mga politikong kurap na impeachable. Ano po etong ating Vice Presidente di umano. So ngayon, ipagpatuloy pa natin. Kongreso. Pero hindi lang Kongreso. Kung ang pangalawang Pangulo ay tunay na merong malasakit pagmamahal sa bayan, bakit niya pinapayagan? Bakit parang gusto pa nila ng ganito, kaliwat kanan rally? Tama. Bago matapos ang buwang ito, may malaking rally na ulit. Ngayon nga, ang pinag-uusapan, baka magsama na yung mga Marcos supporters, Marcos loyalists, at saka yung mga piklawan-dilawan against Duterte o against Sara Duterte at panawagan ng impeachment na or mag-resign. So, grabe. Nakakahiya. Pinagtatawanan tayo sa international community. Bakit ibang-iba ang treatment ng ating mga politiko sa mga pagkakasangkot sa mga national issue na nakataya ang pangalan, kredibilidad at pagkatao. Parang okay-okay lang. Sa ibang lahi, hindi po nangyayari yan. Kaya maunlad ang mga bansa na mayroong delikadesa ang kanilang mga opisyal. Kaya umuunlad ang mga bansa dahil ang kanilang mga elected, appointed o mga career official ng kanilang mamamayan, ng kanilang country nga po, ay may tunay na malasakit. Tama. May dignidad, may prinsipyo, at may delikadesa. Sana all. Pero dito sa atin, walang ganon. Pakapalan, tiisan, garapalan, at marami pang katawa-tawang mga galaw. Ano po inyong masasabi? Please like, share ng ating video dito sa MA Pinoy TV at pati ito sa aking isa pang channel, Mike Abe Opinions. Marami tayong mga topic dito everyday. Kaya pakishare po ninyo at nang makarating sa iba nating mga kabayan ang mga isyong pinag-uusapan na dapat nilang malaman dahil bahagi ang mga Pilipino kahit saan lugar kayo nandoon dito sa ating bansa. Kahit mga OFW kayo, kahit nasa abroad kayo, bahagi kayo ng Philippine government at ng mamamayang Pilipino. Kaya lagi kayong merong karapatan dito sa aking channel at aking ipinaglalaban, paninindigan, mahalin natin ang bansang Pilipinas. Ayan, mga kababayan, napakinggan nyo naman yung video na inilabas ni Kuya Mike Abe. Alam nyo, kung tutuusin talaga, eto nga, dito nga natin makikita yung pagiging garapal, mga kababayan. Saan ka ba naman nagkatala nung una? Pakipot ka pa. Sinasabi mo na wala kang balak tumakbo. Tapos kalaunan, mga kababayan, biglang hindi pa daw napapanahon na pag-usapan. Pero nung papalapit na ang 2025, mga kababayan, biglang nagsalita, natatakbo daw. Sure ball, natatakbo na sa pagka-presidente. Ang nakakapagtaka nga dito, mga kababayan, sa dami ng kinakaharap na issue, sa dami ng mga tanong na hindi niya masagot, may gana pang tumakbo sa posisyon. At ang pinakamalala pa dito, mga kababayan, yung mga taga-suporta nitong si Sara Duterte, gusto pang paalisin yung presidente na may ginagawang mabuti, mga kababayan, at ang gustong ipalit nila na tao, yung may issue na hindi maipaliwanag, yung issue na ipinupukol po sa kanya. Ang gusto pa nilang ipalit na tao, yung kumukuha ng pera ng taong bayan at hindi maipaliwanag kung saan napapunta.